Bagong kabanata na naman ng aking karir. At eto na nga ang aking unang fly-in at unang linggo dito sa bago kong site sa Western Australia. Halos 2 oras din yung naging biyahe ko papunta sa site at paglapag ng eroplano, wala pang 10 minuto ang biyahe mula airport papunta sa camp. Pagdating ko rito, nag-check-in lang ako. Iniwan ang gamit sa kwarto at wala nang sayang oras dahil diretso kusina agad para magsimula sa trabaho. At para sa kaalaman ng lahat, hindi pa ako nag-resign sa trabaho. Same company pa rin ako. Pero na-transfer lamang mula sa Rosewood Village sa Queensland papunta dito sa Cloudbreak, Western Australia. Unang araw na naging trabaho ko ay magsaing lang ng 60 kilos na bigas, gumawa ng condiments, garnishes at tumulong sa ibang section. Pero hindi ko na yun nabidyuhan. Naging chef din ako sa function ng isang araw at yung sumunod na ay napadpad na ako sa meat section na kung saan ako ang in charge sa main dishes. Mapa-steam, steam bake o roast man yan, basta main dish, sa akin yan. Mapakarne, manok o isda pa yan, obligasyon ko yan. Kung noon ay daan-daang tao pa lang ang pinagluluto ko sa dati kong camp, ngayon naman ay level up na talaga dahil libu-libong mga minero na ang pinaghahandaan namin ng pagkain araw-araw. Marami ang nagsasabi na sobrang magkaiba daw ang sistema dito kumpara sa dati kong site. Totoo naman na may mga bagong proseso at maraming adjustment. Pero sa totoo lang, halos pareho lang din naman kapag nasa kusina ka na. Ang pinakamalaking kaibahan lang talaga ay mas malaki ang operation dito. Mas maraming tao ang pinapakain, mas mabigat ang workload, mas maraming chef at kitchen staff. At mas organisado ang sistema pagdating sa kitchen operation. Shout out pala dyan kay Chef Jeffrey aka Jepoy na isang Pinoy rin. Naging extraordinary yung pagkikita namin dahil para sa kaalaman nyo, masugid na critic o sabihin na natin na naging basher ko siya noon. At sobrang nakakatawa lang kasi yung dating panay bash lang sa akin, ngayon kasama ko na sa trabaho at naging magkaibigan pa kami. Sa totoo nga niyan, hindi ako naboring kasama siya dahil sa dami ba naman ng kwento, talagang di mo mararamdaman yung takbo ng oras at sabay sabing, tara na, uwi na. Dito, may regular na pre-start meeting bago magsimula ang trabaho. Tuwing Sabado, meron pang kasamang yoga session at yun ay compulsory kaya wala kang magagawa kundi mag-join. Bawat chef dito ay may kanya-kanyang assigned section. Iba-iba man ang sistema ng galawan pero pagdating sa pagluluto at mga menu, halos pareho lang din naman. Ang pinagkaiba lang talaga, sobrang laki ng quantity ng linuluto dahil libu-libong tao ang pinapakain namin araw-araw. Nanibago lang ako during service dahil talagang pagpapawisan ka ng husto dahil sa non-stop na bakbakan. Kung dati ay nakakaya ko mag-isa sa linya, pero ngayon kahit 4 kami sa linya kung minsan ay naghahabol pa rin kami dahil sa haba ng pila. Yung tipong kakalagay mo pa lang ng pagkain sa bain-marie pero ubos na agad. Hindi sapat na mabilis ka lang sa trabaho. Kailangan marunong ka rin sa timing at sa tamang strategy. Pareho namang nakakapagod ang trabaho dahil wala namang trabahong madali. Pero kung sa dati kong camp ay kailangan marunong kang mag-multitask at halos lahat ng section ay kaya mong gawin dahil 2 o 3 lang kayong chef sa kusina. Dito naman ay mas hati-hati ang trabaho dahil mas malaki ang team at buti na lang dahil every swing ay may rotation ng section dahil kung hindi, baka magsawa ka talaga kapag habang buhay ka na lang na nasa isang pwesto o section. Ganon talaga siguro ang buhay sa kusina. Kahit saan ka dalhin, pareho naman ang pressure, init, pagod at puyat. Ang kaibahan lang habang tumatagal, mas lumalaki rin ang responsibilidad at mas marami kang natututunan sa bawat bagong kabanata ng buhay mo bilang isang chef. Isa sa napansin ko dito ay kailangan di ka magkamali o pumalpak sa trabahong naka-assign sa'yo. Dahil sobrang hirap ng humabol dahil limitado lang yung oras namin para mag-prepare at magluto. Kailangan more or less 1 oras, dapat 90% ng task mo ay tapos na para hindi ka mabihind at humabol sa oras. Doon ko na-realize na kaya pala may experienceable cooking ang hinahire mostly na mga chef dahil halos wala ng oras para makipag one-on-one sa'yo upang turuan ka. Kaya kung chef ka at gusto mo rin maging FIFO chef, sikapin nyo magkaroon ng experienceable cooking bago mag-apply para mas malaki ang chance na ma-hire. Pero syempre, dapat nandito na muna kayo sa Australia at may visa na pwedeng magtrabaho bago kayo mag-apply bilang FIFO chef. Sa totoo lang, sa buhay ko sa pagkukusina, eto na yung pinakaunang karanasan ko na magpakain ng libu-libong tao at buti na lang ay nagamit ko rin yung mga naipon na kaalaman at natutunan ko na mga diskarte sa loob ng 12 years na pagtatrabaho sa kusina. Kaya kaunting adjust lang, ayun, nakipagsabayan na rin ako sa mga kasamaan ko na matagal na dito sa site. At syempre,
Bilang bagong lipat dito sa site, hindi na rin mawawala yung kaunting kaba at pressure. Yung tipong kailangan mo ulit makisama sa bagong environment, bagong katrabaho, bagong sistema, at bagong standards. Sa unang linggo ko rito, ramdam ko talaga yung pagod dahil halos lahat bago para sa akin. Minsan, nalilito pa ako kung saan kukunin yung mga gamit. Saan banda yung storage, paano yung sistema ng production, at kung paano gumalaw yung bawat section. Pero ganun naman talaga siguro kapag nagsisimula ka sa bagong lugar. Hindi naman agad-agad na magiging komportable ang lahat. Pero isa sa mga maganda rito, marami rin akong bagong natututunan. Habang tumatagal, mas nakikita ko kung gaano ka-importante ang teamwork sa ganitong kalaking operation. Dahil kahit gaano ka kagaling magluto, kung walang coordination at tulungan sa kusina, siguradong magugulo talaga ang trabaho. Minsan talaga kailangan mo rin lumabas sa comfort zone mo para mas lalo kang mag-grow. Dahil kung mananatili ka lang palagi sa nakasanayan mo, darating yung panahon na parang paulit-ulit na lang lahat. Kaya kahit mahirap ang adjustment, nagpapasalamat pa rin ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maranasan itong bagong environment at bagong challenge sa karir ko. At syempre, hindi rin biro ang buhay paipo. Malayo ka sa pamilya, iba ang routine mo, minsan puyat, minsan pagod, minsan stress. Pero kailangan mo pa rin bumangon araw-araw at gawin ang trabaho mo ng maayos kasi alam mo sa sarili mo kung bakit ka nagsisikap. Sa likod ng lahat ng pagod, pressure, init sa kusina at mahabang oras sa trabaho, nandun pa rin yung fulfillment na alam mong unti-unti kang umaangat at mas lumalawak pa yung experience mo bilang chef. At eto pa lang ang simula ng bagong kabanata ko dito sa Western Australia. Marami pa sigurong mga adjustment, challenges at bagong experiences na darating. Pero isa lang ang sigurado ko, tuloy lang ang laban, trabaho lang ang trabaho at patuloy lang sa pag-abot ng mas malaking pangarap. Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing huwag kang matakot umalis sa comfort zone mo at laging tandaan, always trust the process. Paalam! Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Di ko masaya, kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.